ito po yung sa amin para yung pinaka-importante dahil dito po nanggagaling ang aming lahat ng pondo po namin. At kaya makita mo naiba ito kasi kahit anong problema ang ibigay mo sa kanya, nakangiti pa rin. Kaya para siya she is like everybody's little sister in the cabinet. Our Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Ano po masasabi ninyo? Yes, very nice. You are a real life princess. Check, medyo check. We're curious. Lola ko ang prinsesa talaga eh, di ba, Ate Wani? Ay, say hi natin. Ano yung haircut? I have read, by the way, the very spirited defense by Undersecretary Goddess Bibiran. Very nice defense of the unprogrammed appropriations. But I'm not convinced. So performance and monitoring and evaluation service include budget tracking and control, and of course, monitoring and evaluation of physical and financial performance of agencies, as well as monitoring assessment of organizational effectiveness. Ang dami ang responsibilidad ng DBM. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Secmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Secmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Depensa naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman na pinangalanan din ni Ko, binuo ng executive branch ang budget sa loob ng 6 na buwan. Oras na mahawakan ito ng Kamara, hindi na raw pwedeng makialam dito ang Pangulo. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso.
At ayon din sa konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Alam ng DBM lahat yan. Naniniwala ako. From 2023, 300 billion yung nawala. 2024, 500 billion. 2025, 400. Hindi sila umaksyon. Noong 2025, nung naging controversial lang, pinabawasan lang nila ng 29 billion sa Pangulo. Pero yung karamihan, hindi. Kaya may at least very negligent o very incompetent yung DBM na inalaw nila ito. So baka akala nila dahil siya is protected by Speaker Romualdez, lahat ng desisyon na ginagawa nila doon ay may blessing ng Malacanang. Nandun pa yung anak ni Presidente, si Congressman Sandro. So ibig sabihin, baka ang iniisip ng mga secretaries, alam ng Pangulo yung ginagawa na ito at pinapayagan ito ng Pangulo. At pinayagan din to ni Senate President Cheese. Kasama siya ni Saldico na sila yung nag-usap tungkol dito. According to you, ay hindi pwedeng walang kinalaman ang DBM. Pwede bang isipin na kung ano ang ginawa ng DBM ay walang kinalaman ng Presidente? Pwede. Kung, gaya na sinabi ko, baka ang iniisip ko, baka ang iniisip nila kung ano yung decision. That's very powerful si Speaker Romualdez. Tapos may concurrence ng Senate President. Very powerful si Saldico. So, baka iniisip nila may concurrence ang Presidente. Alright. Why did Secretary Mina Pangandaman allow it? She works with you closely now. Why did the President sign that budget? But the agency is responsible for its budget. Okay. DBM has no capability to review 20,000. DBM has no capability to review 20,000 projects. 1,000 projects ang DPWH. 20,000. Wala namang engineer ang DBM. No, responsibilidad dyan ng ahensya. So it's the secretary talaga. Siyempre. It's the secretary. Siyempre, it's the secretary of the entire agency. Ano po masasabi ninyo? Usually po, yun, meron po tayong President's Budget Message. Just an English version. Kaya nagtagalog po, magbibigay na wala po kami ng Filipino version. Everyone po, the Congress, the Senate, the public, Kung ikaw ang Pangulo, anong dapat mo gawin? Ngayon. Di palitan ko yung DBM. who is the most influential person in your life and what will you tell him? Will be my mentor, my former boss, former Senate President Edgardo J. And maybe just one thing, I would just like to tell him that I'm continuing all the reforms that he wanted us to do. Ano po masasabi ninyo?